Ang pakiramdam na bigla kang nagigising, na tila nahuhulog o may bumagsak, ay isang karanasang madalas na binabalewala, lalo na sa mga nakatatanda. Ngunit sa larangan ng medikal na pananaliksik, may ilang paliwanag kung bakit nangyayari ito at ilan sa mga ito ay maaaring may kaugnayan sa mga kondisyon na dapat bantayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 posibleng sanhi ng ganitong sensasyon ayon sa datos medikal at kung kailan ito dapat ikonsulta sa doktor. Ang hypnic jerk o tinatawag ding sleep start ay isang biglaang hindi sinasadyang paggalaw ng kalamnan na karaniwang nangyayari habang papunta pa lamang sa unang yugto ng pagtulog, stage 1, non-REM sleep. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pakiramdam na tila ikaw ay nahuhulog o nabubuwal habang natutulog. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala ng Sleep Medicine Reviews noong 2016, humigit kumulang 60-70% ng mga individual ang nakaranas ng hypnic jerk kahit isang beses sa kanilang buhay. Bagamat madalas itong itinuturing na benign o hindi delikado, may ilang salik na maaaring magpalala o magpataas ng posibilidad ng paglitaw nito. Kabilang dito ang matinding pagkapagod, kakulangan sa tulog, sobrang pag-inom ng caffeine, at stress o anxiety. Sa mga matatanda, mas nagiging madalas ang hypnic jerk kung may kasamang problema sa tulog, gaya ng fragmented sleep, o kung gumagamit ng ilang uri ng gamot na may epekto sa central nervous system. Isang pag-aaral ng Mayo Clinic noong 2017 ay nag-ulat na ang mga hypnic jerk ay maaaring samahan ng visual hallucinations gaya ng pakiramdam na may nahuhulog o lumiwanag ang paligid, mabilis na tibok ng puso at bahagyang pagtaas ng presyo ng dugo. Ang mga sintomas na ito ay karaniwang pansamantala at hindi nangangailangan ng medical na interbensyon. Gayunpaman, kung ang episodyo ay madalas na nagdudulot ng pagka-alarm o nakakagambala sa tulog, mainam na kumonsulta sa isang sleep specialist. Ayon sa Cleveland Clinic 2020, ang mga hypnic jerk ay mas madalas sa mga taong kulang sa magnesium at potassium, na parehong mahalaga sa normal na function ng kalamnan at nerbyo. Ang ganitong kakulangan ay maaaring mas karaniwan sa mga matatanda dulot ng pagbaba ng nutrient absorption sa edad. Sa kabuuan, ang hypnic jerk ay isang natural na tugon ng katawan habang lumilipat mula sa pagiging gising papunta sa pagtulog. Bagamat ito ay karaniwan at madalas hindi delikado, mahalagang obserbahan ang dalas, intensidad, at kasamang sintomas ng episodyo. Kung ito ay madalas, pabigat, o may kaakibat na ibang sintomas tulad ng paninikip ng dibdib, panginginig, o bigla ang paggising na may takot, maaaring may mas malalim na sanhi na kailangan ng pagsusuri. Ang biglaang pakiramdam na tila nahuhulog habang natutulog ay maaari ring maiugnay sa mababang presyon ng dugo o tinatawag sa medikal na termino bilang hypotension. Kapag bumababa ng labis ang presyon ng dugo, lalo na sa gabi habang nagpapahinga ang katawan, maaaring magkulang ang daloy ng dugo papunta sa utak. Ang resulta ay maaaring sensasyon ng pagkahilo, biglaang paggising, at sa ilang kaso, pakiramdam na parang nahulog mula sa isang taas o biglang nawala ang balanse. Ayon sa isang ulat mula sa National Heart, Lung, and Blood Institute NHLBI noong 2021, ang nocturnal hypotension o pagbaba ng presyon ng dugo sa gabi ay karaniwan sa mga matatanda, lalo na sa mga may kasaysayan ng hypertension at umiinom ng gamot para dito. Sa mga ganitong pagkakataon,
Ang epekto ng gamot ay maaaring magdulot ng labis na pagbaba ng presyon habang natutulog, na siyang maaaring mag-trigger ng pagkaputol ng tulog o falling sensation. Ang isang kaugnay na kondisyon ay tinatawag na orthostatic hypotension, na madalas ding nararanasan ng mga matatanda. Bagamat ito ay karaniwang naiuugnay sa pag-upo o pagtayo mula sa pagkakahiga, may mga kaso kung saan ang presyo ng dugo ay bumababa kahit hindi nagpapalit ng posisyon, lalo na kapag may kasamang dehydration, kakulangan sa electrolytes o sobrang epekto ng gamot. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society 2019, humigit kumulang 30% ng mga taong lampas 70 taong gulang ang may sintomas ng orthostatic hypotension kahit hindi nila ito namamalayan. Sa kabuuan, ang pagbabago sa blood pressure, lalo na sa gabi, ay maaaring magpadala ng false signal sa utak na mayroong pagkakawala ng equilibrium na nagreresulta sa pakiramdam na parang nahulog. Maaari rin itong samahan ng mabilis na tibok ng puso, malamig na pawis, o biglaang paghinga. Upang maiwasan ito, mahalagang i-monitor ang blood pressure regularly, lalo na sa gabi, kung may kasaysayan ng pagkahilo o biglaang paggising. Ayon sa American Heart Association 2022, ang paggamit ng ambulatory blood pressure monitor na sumusukat ng presyon habang natutulog ay makatutulong upang matukoy kung may abnormal na pagbaba sa gabi. Bukod sa regular na pagsusuri, dapat ding suriin ang kasalukuyang maintenance medications. Ang ilang gamot gaya ng diuretics, alpha blockers, at beta blockers ay maaaring magdulot ng hypotension kung hindi naaangkop ang dosage o oras ng pag-inom. Dapat itong ikonsulta sa doktor, lalo na kung may kasamang pagkahilo sa umaga, pagod sa paggising, o ang pakiramdam ng pagkahulog habang natutulog. Sa mga matatanda, hindi dapat balewalain ang mga sintomas na may kaugnayan sa blood pressure fluctuations. Ang simpleng pakiramdam na tila may bumagsak o ikaw ay nahulog habang natutulog ay maaaring senyales ng hindi balanse sa cardiovascular system at dapat gamiting hudyat upang masuri ng mas maaga. Ang peripheral neuropathy ay isang kondisyon kung saan nasisira ang mga peripheral nerves, ang mga nerbiyong matatagpuan sa labas ng utak at spinal cord. Kapag ang mga nerbiyong ito ay naapektuhan, maaaring magpadala sila ng maling signal sa utak, kabilang na ang pakiramdam na may gumagalaw sa katawan, may biglaang hilahod, o tila nahuhulog kahit wala namang aktwal na kilos na nangyayari. Sa mga nakatatanda, ang peripheral neuropathy ay isang karaniwang kondisyon na maaaring hindi agad mapansin. Ayon sa ulat ng National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), noong 2021 ang peripheral neuropathy ay may higit sa 100 posibleng sanhi. Ngunit ilan sa mga pinakakaraniwan sa mga matatanda ay kinabibilangan ng diabetes mellitus, kakulangan sa vitamina B12 pag-abuso sa alak, at ilang uri ng gamot tulad ng chemotherapy agents at statins. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng Journal of the American Geriatric Society 2018, tinatayang halos 25-30% ng mga taong edad 65 pataas ay may sintomas ng neuropathy. Kadalasang nagsisimula sa mga paa at binti. Kapag ang sensory nerves ay nasira, maaaring makaranas ang isang individual ng pangingilig, pamamanhid, o hindi pangkaraniwang sensasyon gaya ng pakiramdam na may nahulog, may gumalaw, o may humila sa katawan. Ang mga sensasyong ito ay maaaring lumitaw kahit sa panahon ng pagtulog, kapag ang utak ay mas sensitibo sa mga input mula sa peripheral nervous system. Sa ilang kaso, ang hindi maipaliwanag na pagigising sa gabi
ay maaaring maiugnay sa maling signal na nagmumula sa apektadong mga nerbiyong ito. Ang kakulangan sa bitamina B12 na mahalaga sa kalusugan ng mga nerve cells ay isang pangunahing sanhi ng neuropathy sa matatanda. Ayon sa Harvard Health Publishing 2020, ang kakulangan na ito ay madalas na hindi napapansin ngunit maaaring magdulot ng seryosong epekto sa balanse, koordinasyon at pakiramdam. Ang mga vegetarian, pasyente ng atrophic gastritis, at mga umiinom ng metformin sa mahabang panahon ay kabilang sa mga nasa panganib sa pagsusuri at diagnosis ng peripheral neuropathy. Karaniwang isinasagawa ang nerve conduction studies at blood tests para suriin ang posibleng kakulangan sa bitamina o pagkakaroon ng underlying condition. Kapag napatunayan, ang paggamot ay nakatuon sa pagkontrol ng pangunahing sanhi, halimbawa diabetes management, supplementation, at physical therapy upang mapanatili ang lakas ng kalamnan at balance. Sa mga nakatatanda, ang maagang pagkilala sa sintomas ng neuropathy ay mahalaga hindi lamang upang maiwasan ang hindi komportableng sensasyon sa pagtulog, kundi upang mapigilan din ang panganib ng pagkadapa, pagkabalian ng buto, at pagbaba ng kalidad ng buhay. Kung ang pakiramdam na parang nahuhulog habang natutulog ay sinasabayan ng pamamanhid sa paa o mahina ang reflexes, nararapat lamang na agad itong ipatingin sa doktor upang masuri ang kalagayan ng mga nerbiyos. Ang sleep apnea ay isang karamdaman sa pagtulog kung saan may paulit-ulit na paghinto o paghina ng paghinga habang natutulog. Isa sa mga hindi madalas na pag-uusapang sintomas ng sleep apnea ay ang biglaang pagigising na may kasamang pakiramdam na tila nahulog o may mabigat na bumagsak. Sa maraming kaso, ang ganitong karanasan ay hindi basta epekto ng panaginip, kundi resulta ng biglaang kakulangan ng oxygen sa utak dulot ng saglit na pagtigil ng paghinga. Ayon sa American Academy of Sleep Medicine AASM, humigit kumulang 20–30% ng mga matatanda ang may obstructive sleep apnea OSA. Ngunit kalahati sa kanila ay hindi na-diagnose. Sa mga taong lampas edad 60, ang prevalence ay mas mataas pa, lalo na kung may kasamang labis na timbang. Alta presyon o chronic heart failure. Sa pag-aaral na inilathala ng Journal of Clinical Sleep Medicine 2020, ipinakita na ang sleep apnea ay nagdudulot ng microarousals, mga biglaang paggising na hindi napapansin na maaaring samahan ng panic-like response, tulad ng pagkabigla, pagkahilo, o pakiramdam na nahulog. Ang mekanismo sa likod nito ay may kinalaman sa kakulangan ng oxygen hypoxia at pagtaas ng carbon dioxide sa dugo. Kapag ito ay umabot sa threshold, isang reflex mula sa utak ang magigising sa katawan upang muling simulan ang paghinga. Sa sandaling ito, maaaring makaranas ang pasyente ng matinding stress response, nagiging mabilis ang tibok ng puso, bumibilis ang paghinga, at may kasamang hindi maipaliwanag na sensasyon tulad ng pagbagsak. May dalawang pangunahing uri ng sleep apnea, obstructive OSA at central CSA. Ang OSA ang mas karaniwan, kung saan ang airway ay pansamantalang bumabara, samantalang sa CSA, ang utak mismo ang pansamantalang hindi nagpapadala ng signal upang huminga. Sa parehong kaso, maaaring maapektuhan ang kalidad ng tulog at magdulot ng mga hindi inaasahang sensasyon habang natutulog. Ang mga matatanda na may sleep apnea
ay kadalasang hindi aware sa paghinto ng kanilang paghinga sa gabi. Sa halip, ang mga indirect symptoms tulad ng pagkapagod sa umaga, dry mouth, sakit ng ulo pagkagising, o bigla ang pagkagising na tila nahulog ay mas kapansin-pansin sa mga pasyente na may comorbidities gaya ng diabetes o sakit sa puso. Ang sleep apnea ay may mas mataas na panganib na magdulot ng stroke o atake sa puso. Ayon sa American Heart Association 2021. Para sa tamang pagsusuri, inirerekomenda ang overnight polysomnography o sleep study na sumusukat sa paghinga, tibok ng puso, oxygen level at brain activity habang natutulog. Kapag na-diagnose, ang pangunahing paggamot ay ang paggamit ng CPAP, Continuous Positive Airway Pressure Machine, na nagpapanatili ng bukas na daanan ng hangin habang natutulog. Sa kabuuan, ang pakiramdam na nahuhulog habang natutulog ay hindi laging dulot ng bangungot o simpleng reflex. Kung ito ay madalas na nangyayari, lalo na kung sinasabayan ng paghingal o madalas na pagkapagod sa araw, mainam na isaalang-alang ang posibilidad ng sleep apnea at agad na kumonsulta sa espesyalista sa pagtulog. Ang maagang pagtuklas at paggamot ay mahalaga hindi lamang upang mapabuti ang tulog, kundi upang maiwasan ang mas seryosong komplikasyon sa kalusugan. Ang REM Sleep Behavior Disorder (RBD) ay isang uri ng sleep disorder kung saan ang isang individual ay gumagalaw ng labis habang nasa yugto ng panaginip o rapid eye movement (REM sleep). Sa normal na pagtulog, ang katawan ay pumapasok sa temporary paralysis sa panahon ng REM upang hindi maisakatuparan ang mga kilos sa panaginip. Ngunit sa RBD, nawawala ang paralysis na ito, kaya't ang mga kilos sa panaginip ay maaaring aktwal na mangyari sa katawan. Isa sa mga sintomas nito ay ang biglaang pagkislot, pagtadyak, o pakiramdam ng pagbagsak habang natutulog. Ayon sa Sleep Foundation 2020, ang RBD ay mas karaniwan sa mga kalalakihan na higit sa 60 taong gulang. Sa isang malawakang pagsusuri ng Journal of the American Medical Association JAMA Neurology noong 2019, ipinakita na humigit kumulang 0.511% ng mga matatanda ay may RBD, ngunit maaring mas mataas ang bilang sa mga hindi na-diagnose. Kadalasang hindi agad napapansin ng pasyente ang sintomas, at ito ay unang nabibigyang pansin ng kapareha sa pagtulog dahil sa hindi inaasahang paggalaw o pagsasalita habang tulog. Sa mga may RBD, maaaring makaranas ng paggalaw ng mga braso at pinti na tila tumatakbo, sumusuntok, o umiilag mula sa panganib sa panaginip. Kapag hindi ganap na gumalaw ang katawan, maaaring magresulta ito sa malakas na sensasyong panloob tulad ng pagbagsak, pagkadulas, o pagkakahulog. Ito ang nagiging sanhi ng biglaang pagigising na may kasamang kaba o disoryentasyon. Mas mahalaga pa, ang RBD ay itinuturing na prodromal symptom ng ilang neurodegenerative diseases. Ayon sa National Institute on Aging 2021, humigit kumulang 50% ng mga pasyente na may idiopathic RBD ay maaaring magkaroon ng Parkinson's disease, Lewy body dementia, o multiple system atrophy sa loob ng 10 taon. Dahil dito, ang RBD ay isang mahalagang early indicator na hindi dapat balewalain, lalo na sa mga matatanda. Sa pagsusuri ng RBD, mahalagang magsagawa ng overnight sleep study o polysomnography na may video monitoring. Dito makikita kung may aktwal na paggalaw sa panahon ng REM sleep at kung gaano kadalas ito nangyayari. Kasama rin sa pagsusuri ang neurologic assessment upang matukoy kung may kaugnay na degenerative condition.
Ang pamamahala sa RBD ay karaniwang kinabibilangan ng pharmacological at non-pharmacological interventions. Ayon sa American Academy of Sleep Medicine 2023, ang mga gamot gaya ng clonazepam at melatonin ay epektibo sa pagpigil ng labis na paggalaw sa gabi. Samantala, ang mga hakbang sa kaligtasan tulad ng pagtanggal ng matutulis na gamit sa kwarto, paggamit ng mababang kama, o paglalagay ng proteksyon sa gilid ng kama ay inirerekomenda upang maiwasan ang aksidente habang natutulog. Sa mga matatanda, ang pagkakaroon ng RBD ay hindi lamang usapin ng pagtulog, kundi ng pangkalahatang neurologic na kalusugan. Kung may mga palatandaan gaya ng pagsasalita sa panaginip, madalas na pagkilos habang natutulog, o pagigising na may pakiramdam na nahulog o nadulas, makabubuting kumonsulta agad sa isang sleep medicine o neurology specialist. Ang maagang intervention ay mahalaga upang mapanatili ang kalidad ng buhay at maiwasan ang mas seryosong komplikasyon sa hinaharap. Bagamat kadalasang nauugnay sa mental health, ang matinding anxiety at chronic stress ay maaari ring magkaroon ng direktang epekto sa pisikal na katawan. Kabilang na ang kalidad ng pagtulog. Isa sa mga mas kilalang sintomas ay ang tinatawag na hypnic reaction, isang biglaang paggising na may kasamang mabilis na tibok ng puso, tensyon sa kalamnan, at pakiramdam na parang bumagsak, nahulog, o may humila pababa. Ayon sa National Sleep Foundation 2021, ang stress at anxiety ay isa sa mga pangunahing sanhi ng fragmented sleep sa mga matatanda. Kapag ang isang tao ay natutulog na may mataas na antas ng cortisol stress hormone, nananatiling aktibo ang bahagi ng utak na responsable sa alertness at threat detection. Dahil dito, kahit sa yugto ng pagpapahinga, maaaring mag-trigger ng involuntary muscle movement o brain activity, ang maliit na stimuli na kalaunan ay nadarama bilang falling sensation o pagkabigla. Sa isang pagsusuri na inilathala ng Journal of Psychosomatic Research 2018, ipinakita na ang mga taong may mataas na antas ng trait anxiety ay mas malamang makaranas ng hypnic jerks at sleep disruptions kumpara sa mga taong walang anxiety disorder. Ang epekto ng stress ay hindi lamang emosyonal. Ito rin ay may pisikal na manifestasyon, gaya ng tensyon sa leeg, kabuuang pagkapagod ng kalamnan, at pagiging sensitibo sa maliliit na pagbabago sa posisyon ng katawan habang natutulog. Para sa mga nakatatanda, ang stress ay maaaring magmula sa maraming aspeto: pagre-retiro, pagkawala ng mahal sa buhay, takot sa kalusugan, o pagbabago sa tungkulin sa pamilya. Ayon sa World Health Organization 2020, humigit kumulang 15% ng mga individual na lampas edad 60 ang nakararanas ng mental health conditions, kabilang ang anxiety at depression na madalas na hindi na-diagnose at hindi rin naaaksyonan kapag ang katawan ay patuloy na nasa fight or flight state kahit sa gabi. Nawawala ang kakayahang makapasok sa malalim at maayos na yugto ng pagtulog, deep sleep stages. Sa halip, nananatiling nasa light sleep o madaling magising ang isang tao, kung saan mas madaling maranasan ang mga stress-induced hypnic responses. Minsan, kahit ang simpleng paglipat ng posisyon ay nagbibigay ng ilusyon ng pagbagsak. Lalo na kung ang nervous system ay hypersensitive. Ang pamamahala sa ganitong kondisyon ay hindi laging nangangailangan ng gamot. Ayon sa American Psychological Association 2022, ang mga teknik tulad ng progressive muscle relaxation, deep breathing exercises, at guided mindfulness meditation
ay may ebidensiyang epektibo sa pagpapababa ng nocturnal anxiety. Sa mga mas komplikadong kaso, ang Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBTE) ay inirerekomenda ng mga sleep medicine experts bilang unang linya ng interbensyon. Bukod dito, ang pag-a-adjust ng routine sa gabi ay makatutulong. Ang pag-iwas sa stimulants tulad ng caffeine, maagang pagtulog, at paggamit ng consistent bedtime routine ay napatunayang nakababawas ng nighttime arousals. Ayon sa Sleep Health Journal 2019, ang mga matatandang may structured evening habits ay may mas kaunting pagkakataong magising ng hindi inaasahan sa gabi. Sa kabuuan, ang anxiety at stress ay may malalim na ugnayan sa pagtulog at hindi ito dapat balewalain kung ang pakiramdam na parang nahuhulog ay sinasabayan ng kaba, pagkabigla o paulit-ulit na pagputol ng tulog. Mainam na suriin hindi lamang ang pisikal na kondisyon, kundi pati ang emosyonal na kalagayan. Ang holistic na paglapit pisikal, emosyonal, at behavioral ang susi upang maibalik ang maayos at ligtas na tulog para sa mga matatanda. Ang kakulangan sa mahahalagang micronutrients tulad ng magnesium, potassium, at B vitamins ay isa sa mga hindi agad nakikitang sanhi ng iba't ibang sintomas sa pagtulog. Kabilang na ang biglaang pagkislot ng kalamnan o pakiramdam na tila may nahulog. Sa mga matatanda, ang ganitong kakulangan ay mas karaniwan dahil sa pagbabago sa metabolismo, pagbawas ng absorptive capacity ng bituka, at epekto ng ilang maintenance medications. Ayon sa National Institutes of Health (NIH), Office of Dietary Supplements noong 2020 ang magnesium ay gumaganap ng mahalagang papel sa neuromuscular transmission at muscle relaxation. Kapag kulang ang antas nito sa katawan, nagkakaroon ng abnormal na electrical activity sa mga kalamnan at nerbiyos na maaring magdulot ng involuntary muscle twitching habang natutulog. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Research in Medical Sciences 2012, ang magnesium supplementation ay napatunayang nakatutulong sa mga pasyenteng may insomnia, pagpapahaba ng oras ng tulog, at pagbawas ng nighttime awakenings. Ang potassium naman ay kritikal sa pagpapanatili ng normal na function ng mga kalamnan at electrical signaling ng puso at utak. Ayon sa Harvard School of Public Health 2019, ang mababang potassium level hypokalemia ay maaaring magdulot ng muscle weakness, cramps, at biglaang paggalaw habang natutulog. Sa mga matatandang may heart failure o umiinom ng diuretics, ang potassium depletion ay isang karaniwang epekto na hindi palaging nakikita agad sa laboratorio maliban kung regular na sinusuri. Samantala, ang vitamin B complex, particular ang B1 thiamine, B6 pyridoxine, at B12 cobalamin ay kinakailangan para sa normal na nerve conduction at serotonin production, na parehong may papel sa regulation ng mood at sleep cycle. Ayon sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2014, ang kakulangan sa mga B vitamins ay naiugnay sa poor sleep quality, heightened sensitivity sa stimuli, at nocturnal restlessness. Sa mga matatanda, ang B12 deficiency ay madalas na hindi nararamdaman sa simula. Ngunit maaaring magpakita ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pamamanhid, at biglaang pagkislot sa gabi. Bukod sa kakulangan sa pagkain, ang ilang gamot gaya ng metformin, proton pump inhibitors, at mga antacid ay maaaring magpababa ng absorpsyon ng mga naturang nutrients. Ayon sa American Family Physician 2018, ang mga pasyenteng umiinom ng ganitong uri ng gamot sa mahabang panahon
ay dapat isailalim sa regular na pagsusuri sa micronutrient levels. Sa aspeto ng pag-iwas, mahalagang isaalang-alang ang balanseng pagkain na mayaman sa dark leafy greens magnesium, prutas gaya ng saging at abokado potassium, at pagkaing may pinanggagalingan ng hayop tulad ng itlog, isda, at gatas B vitamins. Kung may pinaghihinalaang kakulangan, ang supplementation ay maaaring gawin sa payo ng doktor. Batay sa resulta ng blood tests. Sa mga nakatatanda, ang pagtiyak na sapat ang nutrisyon ay may direktang epekto hindi lamang sa lakas ng katawan, kundi pati sa kalidad ng pagtulog. Kung ang pakiramdam na parang may nahuhulog ay kasabay ng pananakit ng kalamnan, pagkapagod, o madalas na pagkislot sa gabi, mainam na isaalang-alang ang posibleng nutritional deficiency bilang isa sa mga sanhi at kumonsulta sa isang healthcare provider para sa masusing pagsusuri at tamang gabay sa nutrisyon. Ang pakiramdam na bigla kang nagigising na tila may nahuhulog o bumabagsak ay hindi palaging simpleng reflex o panaginip lamang. Gaya ng ating tinalakay, ito ay maaaring may kaugnayan sa iba't ibang salik mula sa normal na hypnic jerk hanggang sa mga kondisyon gaya ng sleep apnea, neuropathy, REM sleep disorder, kakulangan sa nutrisyon o epekto ng stress at mababang presyon ng dugo. Ang bawat isa sa mga ito ay may potensyal na makaapekto hindi lamang sa kalidad ng tulog, kundi sa kabuuang kalusugan ng isang individual, lalo na sa mga may edad 60 pataas. Ang mahalagang hakbang ay huwag balewalain ang paulit-ulit na sintomas. Kung madalas kang magising sa gabi na may kakaibang sensasyon, lalo na kung sinasabayan ng paghingal, panginginig, o pagkapagod sa umaga, mainam na kumonsulta sa doktor para sa masusing pagsusuri. Ang simpleng pagsusuri sa tulog, blood pressure monitoring, o blood tests para sa micronutrients ay maaring makatulong upang matukoy ang ugat ng problema at maiwasan ang mas malubhang komplikasyon sa hinaharap. Para sa mga seniors na nagnanais mapanatili ang kalusugan ng katawan at isipan, ang maayos at tuloy-tuloy na tulog ay isa sa mga pangunahing pundasyon, kaya't kung kapaki-pakinabang ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa aming channel, Katawang Alerto, para sa mas marami pang practical at siyentipikong gabay sa kalusugan para sa edad 60 pataas.